When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?" And the king will answer them, "Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me." Then he will say to those on his left, "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me." Then they also will answer, saying, "Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?" Then he will answer them, saying, "Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Minsan pa tayo po'y manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pag-aaral ng inyong mga salita. We come before you with humility, realizing, Panginoon, the seriousness of the topic that we are about to study. But nonetheless, we are praying that you will bless our gathering. I-ready mo po ang aming mga puso na tanggapin ang pagpapala at ang pagtutuwid ng iyong salita. Maluwalhati po ang inyong biyaya, maging ang inyong paghatol na darating. And we take comfort on the truth that we who are in Christ have already been saved and secured. Kaya po dalangin namin nawa ang katotohanan na to ang mas magtulak sa amin upang mamuhay kami, O Diyos, ng naaayon sa inyong kalooban sa pamamagitan po ng pagtrato namin sa aming mga kapatid. Turuan mo po kami, Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Tayo po yung nagpapatuloy sa ating sermon series, Hard Truth, Loving Warning. At ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umaga na ito, Judgment Day is coming, are you a sheep or a goat? Ayan, nawa, hindi naman po natin i-take as nakakatakot ang topic na yan. But nonetheless, because it is in the Bible, it is clear from the scripture na meron talagang paparating na judgment day. That's why we will talk about it. Hindi po para takutin kayo, pero para bigyan tayo ng pagtuturo at pagtutuwid kung meron mang dapat ituwid sa ating mga pananaw, sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Alam nyo po kasi, kahit matagal na tayong mananampalataya, dahil sa kalikasan nga po ng topic na yan, na judgment o paghahatol, hindi po minsan, hindi ganun kadalas nabibigyan ng pansin itong doktrina na to sa mga simbahan. Kaya nga, Judgment Day is not a popular topic to talk about. No? Alam naman po natin yan, no? People today would rather talk about trivial matters than about the day of judgment. Mas gusto pa nating pag-usapan, ano ba yung latest sa Netflix? Ano ba yung trending sa social media? O di kaya naman, sino ba yung latest politician na nabisto na may kabit? O kaya naman, sinong celebrity ang naghiwalay na matagal nang magjowa? We would rather talk about those things
than about Judgment Day. But we cannot escape this topic because the Bible is very clear that there is a coming Judgment Day. Bilang mga mabubuting Kristiyano, bilang mga Kristiyano na ang ating paninindigan ay ituturo natin ang sinasabi ng Biblia kahit hindi ito popular, hindi po natin matatakasan na pag-usapan o pag-aralan o itapik sa sermon ang katotohanan ng Judgment Day. Pero alam nyo, nakakalungkot that even among believers, the concept of a day of reckoning or the settling of our accounts before God is not a popular topic of discussion. Even among many pastors and teachers of God's Word, this subject is barely being discussed or taught in their congregations. Nakakalungkot, no? Kahit pa sa mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, hindi natin masyadong napag-uusapan itong topic na to. Bakit po ganon? Kasi usually, maging yung mga pastor and teachers of God's Word ay hindi ito masyadong itinuturo. Sa atin dito sa GCF Pampanga, talagang gusto natin na ituro yung lahat ng mga doktrina ng Biblia kabilang na itong topic na ito. Bakit po ganon? Kahit nakakatakot kung titignan natin bakit kailangan nating ituro. Kasi yan po ay nasa Biblia, nasa salita ng Diyos. At dahil nasa Bible yan, nangangahulugan yan na yan ay magdudulot ng pagpapala sa atin. Either itutuwid ang ating mga pananaw na dapat ituwid, i-rebuke tayo sa mga dapat i-rebuke, o bibigyan tayo ng comfort bilang mga mananampalataya, affirming na ginagawa natin ng tama ang ating pananampalataya. Sabi ko nga po, faithfulness to God and to His Word will require us to face and to study this doctrine. Hindi tayo pwedeng mamili ng itatopic lamang natin o kaya ng isa-sermon lamang natin. Kaya nga po, Lord willing, next year, we will begin another sermon series. This time, sabi ko nga po, sa 2 Timothy. At yung ating pag-aaral ng mga aklat sa Biblia, ang nagdidikta ng ating isa-sermon, hindi yung pastor actually, kundi yung sinasabi ng aklat sa Bible. The next chapter, the next passage, the next verse. At ngayong umaga na ito nga po ang ating titignan, the doctrine of the Judgment Day. I believe that the coming Judgment Day will reorient our hearts and refocus our priorities and attention to what really matters and to the things that are very close to the heart of God. Kinakailangan nating pag-usapan para maunawaan natin, baka naman kasi mga kapatid, masyado na nating minamahal ang mundo na ito. Baka kasi nalalayo na tayo sa mga bagay na nais ng Diyos para sa atin na hindi natin namamalayan. Baka kailangan tayong magkaroon ng self-reflection at tanungin natin ang ating mga sarili. Ano na ba yung ultimate priority ko bilang isang mananampalataya? Nakafocus ba talaga ang aking puso, ang aking atensyon sa ninanais ng Diyos sa akin at sa kanyang simbahan? O baka naman masyado na akong nagiging abala sa ibang bagay? Mind you mga kapatid, kahit ang mga mabuting bagay na galing din sa Diyos ay pwedeng magpalayo sa atin sa Kanya. Pwede tayong magpakabisi sa ministry without realizing na ang layo na pala natin sa Panginoon. At itong topic ng Judgment Day, I believe will give us that attention, that renewed focus para saliksikin ang ating mga puso, tignan ng salita ng Diyos at hilingin sa Kanya na ipakita sa atin, Lord, ano ba talaga ang mahalaga na nais mong paglaanan ko ng atensyon at pansin? Instead of avoiding this topic, we must look at it with humility, recognizing that our response to the Word of God will determine what kind of judgment
we will receive from God. Alam nyo kung paano yung magiging tugon ninyo sa salita ng Diyos will determine anong hatol ang ibibigay ng Diyos sa inyo. Teka muna, Pastor, hahatulan pa ba tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya? Ito po, lilinawin ko. Sa Bible, meron pong 3 kinds of judgment. 3 kinds of judgment. Ang mga mananampalataya, hindi na tayo hahatulan para ibulid sa impyerno. Wala nang paghatol tayong tatanggapin na ganon. Secured ang ating kaligtasan kay Kristo. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero meron pa bang hatol na tatanggapin ang mga mananampalataya sa Diyos? Yes. Ang tawag po doon ng mga theologian, yung tinatawag nilang Bema Seat Judgment. Yun yung magdedetermine kung anong klaseng reward ang tatanggapin mo mula sa Diyos or kung meron ba. In that sense, in that manner, tayong mga believer, tatanggap pa rin ng paghahatol sa Diyos. So meron palang Kristiyano na ligtas pero walang reward. Yes, meron. Kaya mahalaga na tayong mga mananampalataya, bagamat hindi na tayo hahatulan para parusahan sa impyerno, kailangan pa rin nating seryosohin yung pagtugon natin sa salita ng Diyos kasi meron pa rin tayong paghahatol na tatanggapin mula sa Panginoon. That is the first kind of judgment. Pangalawa, yung tinatawag na sheep and goat judgment. Itong pag-aaralan natin. Mamaya, titignan natin saan ba mangyayari yung sheep and goat judgment. And the third judgment ay yung tinatawag na the Great White Throne Judgment. Kapag binasa natin in the book of Revelation, lahat ng huhusgahan ng Diyos sa the Great White Throne Judgment, mapapansin nyo, puro mga unbeliever. Walang believer doon. Kasi lahat sila itatapon sa dagat-dagatang apoy kasama ng dyablo at ng kanyang mga anghel. Now, mahalaga ba na dapat maging tama ang tugon ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos? Opo. Kasi yung magiging tugon mo, magiging response mo to the Word of God will determine what kind of judgment you will receive from God. In other words, what kind of reward you will receive from the Lord or kung meron man o wala. At the same time, tayo na mga mananampalataya, we are confident to stand before God because we were declared righteous on account of the merits of Jesus Christ. Ito yung sinasabi ko po na sa kabila ng meron pa rin tayong tatanggaping paghahatol to determine our rewards, ang assurance naman po natin, if you are in Christ, ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. At dahil ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos, hindi ka natatanggap ng kahatulan na katulad ng paghatol sa mga hindi mananampalataya. So maganda na i-balance natin ang mga bagay na ito upang magkaroon din tayo ng assurance and comfort. At huwag nating pagdudahan ang ating kaligtasan at ang tipan ng Diyos sa atin na pananatilihin niya tayong ligtas hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So tignan po natin ang mga talata. Point number 1, tignan natin yung context ng judgment. Hindi naman tricky, pero kailangan kasi nating tignan ang passage natin from the context of eschatology. Kasi yun yung dinidescribe ng passage na meron tayo ngayon. So tignan natin itong context ng judgment na to. This is point number 1, verses 31 to 33. Basahin ko po. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. So kapag dumating daw ang anak ng tao, referring to Jesus Christ, it means ang tinutukoy niya dyan ay ang second coming ni Jesus. Ano daw ang mangyayari sa second coming ni Jesus? Sabi ng verse 32,
Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. So picture, second coming ni Jesus, he will sit on his throne, and all the nations will gather before him, and he will render judgment to them. Anong sabi ng mga talata? Yung mga sheep, saan ilalagay? On his right, the goats on the left. Alam natin sa Bible, kapag ang dinidescribe ay mga tupa, ibig sabihin ang pinag-uusapan, mga believer. Kapag yung mga kambing, ang pinag-uusapan ay mga unbeliever. So, kailan mangyayari yan? Sabi natin, second coming. Pero saang bahagi ng eschatology? Di ba merong rapture? Mararapture ng church? At doon magaganap yung sinasabi ko na Bema Seat Judgment, yung pagre-reward ng Diyos. So yung mga naiwan, kapag na-rapture ang church, lalabas ang Antichrist. Kapag lumabas ang Antichrist, he will rule the world, at ang lahat ng mga tao sasamba sa kanya, he will deceive them. At doon yung magaganap yung tinatawag na 7 years tribulation. After the 7 years tribulation, bababa si Jesus kasama ng mga anghel, kasama ng mga mananampalataya. Yon ang dinidescribe dito. Yun pa lamang yung second coming. Yung pagtatatag ni Jesus ng kanyang kaharian sa lupa, yung tinatawag po natin na the millennial kingdom. Pastor, bakit kailangan nating pag-usapan yan? Para maunawaan natin yung konteksto ng passage. Upang nang sa ganon, maging tama yung maging application natin sa ating buhay ngayon. So sabi ko po kanina, our passage is popularly known as the sheep and goat judgment. It is our conviction as Conservative Baptist and as GCF that this judgment will take place during the inauguration of the millennial kingdom of Jesus Christ here on earth. So na-rapture tayo, and then the 7 years tribulation will come, the Antichrist will reign, no? At madaming mga Hudyo ang mananampalataya kay Jesus kasi marirealize nila, oo nga, si Jesus pala yung Mesayas. Si Jesus pala yung hari natin. Di ba in Revelation, merong 144,000 na binigyan ng tatak. Hindi naman limited lang sa 144,000, pero ang ibig lang sabihin, during the reign of the Antichrist, during the 7 years tribulation, yung mga Hudyo na na-realize nila na si Jesus pala yung Messiah, sila ngayon yung mag-i-evangelize sa mga tao na naiwan ng rapture. Sila yung mag-i-evangelize sa mga tao during the tribulation, during the reign of the Antichrist. So anong ibig nating sabihin? It means that the object of this judgment, the object of the sheep and goat judgment are primarily people who came out of the great tribulation period. So yung mga haharap kay Jesus sa kanyang second coming ay mga tao na lumabas o nakasurvive in the great tribulation. Darating si Jesus, tatalunin niya ang Antichrist at ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, haharap sa kanya. And they will receive judgment from Jesus Christ. Specifically, the focus of this judgment are the Gentile nations. Pero syempre, meron ding mga Hudyo na na-born again during the reign of the Antichrist. No? Tama po kayo, meron pang maliligtas during the tribulation period.
Kasi meron namang nag-evangelize pa sa kanila. Pero silang lahat, during this time, haharap kay Jesus. So in other words, anong ibig natin sabihin? These are the people who were left behind in the rapture of the church. So kung Kristiyano ka ngayon, papasok ka pa ba sa tribulation? Hindi na. We can be wrong about that, no? Kasi meron namang ibang position kasi. But tayo, ito yung ating paniniwala. So we will be raptured. Hindi na tayo papasok sa tribulation period. Hindi na natin mararanasan ang bangis ng Antichrist. Pero yung mga taong matitira, sila ang haharap kay Jesus dito sa judgment na ito. And i-judge sila ni Jesus. Now, ano yung magiging criteria ni Jesus sa pag-judge sa kanila? They will be judged. These people, the Gentile people, they will be judged according on how they treated the disciples of Jesus, namely the Jewish people during the tribulation. So yung magdedetermine kung sila'y papasok sa millennial kingdom o parurusahan ay yung naging pagtrato nila sa mga alagad ni Jesus na nangaral ng ebanghelyo during the tribulation period. Nung binasa natin yung passage natin, sabi ni Jesus, ganito ang ginawa nyo sa akin. Binisita ninyo ako, pinakain ninyo ako, dinamitan ninyo ako. Sabi ng mga sheep, kailan po namin ginawa yan sa'yo? Ginawa nyo yan sa akin nung ginawa nyo yan sa aking mga kapatid. Referring to the Jewish people or sa ibang mga alagad ni Jesus during that time. So yun yung context, no? Para po yung mga susunod na talata, mas maging maliwanag sa atin. Para malinaw sa ating kaisipan, ano ba yung sinasabi dito ng passage na to? Saang konteksto ba siya nabibilang? No? Saang part ba ng redemptive history ng Bible? Sabi po ni Thomas Constable, Jesus becomes the eschatological judge that the Old Testament identified as God. Jesus again referred to his coming with his heavenly glory and all the angels. Jesus will sit on his glorious earthly throne as judge and king. So, kapag bumaba si Jesus to judge the sheep and the goat, itatatag na niya kasi yung kanyang millennial kingdom here on earth. So, he will reign for a 1,000 period year. So doon sa millennial kingdom, may papasok na mga glorified bodies na kasama niyang bumaba, which are believers, at merong mga hindi pa din. So tayo bilang mga conservative Baptists, naniniwala tayo na yung 1,000 year na yon mentioned in Revelation is a literal 1,000 year reign of Christ here on earth. Yun din po yung panahon na pangsamantalang ikukulong si Satanas so that we will not be able to deceive the nations. After ng 1,000 years, palalayain muli si Satanas pangsamantala at magkakaroon ng final battle, yung tinatawag na Battle of Armageddon. At kapag natalo na ng Diyos ni Jesus, yung mga nagrebelde, yung final rebellion, doon na sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy kasama ang Diablo, ang Antichrist, ang false prophet, at ang lahat ng rebelde sa Diyos. And then it will come, darating na, yung tinatawag po nating new heaven and new earth. So in a nutshell, yun po yung ating eschatology. Yun po yung sequence of events na mangyayari. That is our doctrinal position when it comes to eschatology. Siyempre, merong mga ibang Kristiyano na iba naman ang kanilang paniniwala.
So, we still consider them as our brothers and sisters. Pero, naniniwala tayo na ang ganong pag-interpret sa eschatology ay naniniwala kasi tayo na yon ang mas faithful na pag-interpret sa mga relevant passages in the Bible, including this one. So, yun yung context. Ano po? So, we are now ready to dig deeper doon sa sheep and goat judgment. So, tignan po natin sila isa-isa. So, let's go to point number 2. The consolation of the righteous. Pag-usapan naman natin yung mga sheep. Verses 34 to 40, sabi po ng mga talata, "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.'" Pansinin po ninyo yung sinabi ni Jesus sa kanila. Ang bungad ni Jesus sa kanila, "Come, you are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." So, kilala sila ni Jesus. Kilala sila ni Jesus. Pumasok kayo sa kaharian na inihanda sa inyo mula pa nung simula, bago pa malikha ang mundo. And in verses 35 hanggang 40, sinabi ni Jesus ang dahilan kung bakit sila papasok sa kanyang kaharian. Sabi, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." Then the righteous will answer him saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?" And the king will answer them, yung tinutukoy ko kanina, "Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers," sino yung mga brothers na yan? The Jewish people na nag-evangelize sa kanila during the tribulation period. Sabi ni Jesus, kung ano ang ginawa nyo sa kanila, kung ano yung pagtrato ninyo sa kanila, ganun din ang pagtrato na ginawa ninyo sa akin. And because of their treatment to the Jewish people during the tribulation, papasok sila ngayon sa kaharian ni Jesus. Ito yung mga sheep, mga believer, mga mananampalataya. So the people who will enter the kingdom of Jesus Christ are the people who treated well the brethren of Jesus Christ. Hudyo po ang Panginoong Jesus. At ang mga Hudyo po, bagamat sa kasalukuyan, sila'y nasa rebelde, they are in a state of rebellion kasi hindi pa rin nila kinikilala si Jesus bilang kanilang Messiah. Pero darating po ang araw na babalikan sila ng Diyos. Darating po ang araw na i-restore sila ng Diyos pabalik sa kanyang sarili. And one day, the Jewish people will recognize that Jesus is their Messiah. Yun nga lang, they will learn to accept it in a hard way. Kasi ipapersecute muna sila ng Antichrist bago nila ma-realize yun. Kaya nga, yung tribulation period, ang ibang tawag doon, Jacob's trouble. Bakit Jacob's trouble? Kasi primarily, ang focus ng Great Tribulation are the Jewish people. Ibig sabihin, yun po ang final disciplinary action ng Diyos sa kanyang bayan. And because of that, they will realize, yung palang pinako natin sa krus, yun palang pinahirapan natin, yun palang pinersecute natin, yung pinako natin sa krus, yun pala ang ating tagapagligtas.
Akala natin, pinatay siya dahil nagre-rebelde siya sa mga Romano, yun pala ang kanyang kamatayan para bayaran ang ating mga kasalanan. The Jewish people will realize that. Pero during the tribulation period na, they will be born again and therefore they will evangelize people during this time. So these people will be preaching the gospel to a world wherein the Antichrist is the supreme ruler. Ano ba ang estado ng mundo sa panahon na naghahari ang Antichrist? He will persecute believers kasi siya na yung sinasamba ng mga tao, di ba? Kaya nga Antichrist ang tawag sa kanya, he is a counterfeit Christ. So yung glory, yung honor na dapat para kay Kristo, inilagay niya sa kanyang sarili. At lahat ng hindi sasamba sa kanya, lahat ng hindi kikilala sa kanya, either papatayin, ikukulong, or you will not be able to do commerce. So lahat ng mga believer will undergo persecution during this time of the great tribulation. Now, the sheep, yung mga sheep na tinutukoy ni Jesus, sila yung mga nakarinig ng ebanghelyo, they responded to the gospel, they were born again, and as a result, anong ginawa nila? Tinrato nila ng mabuti ang mga Hudyo na nangangaral sa kanila ng ebanghelyo. So linawin natin, hindi sila papasok sa kaharian dahil naging mabuting tao sila. Yung kanilang kabutihan na ipinakita ay bunga ng kanilang pananampalataya kay Jesus. So mga kapatid, hindi po nagbabago ang paraan ng Diyos sa pagliligtas. It is always by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yung kabutihan na ipinakita nila, bunga ng kanilang pananampalataya. So according to Jesus, He will render His judgment to people on the basis of their reception or rejection of King Jesus through His brethren and disciples in the tribulation period. So yun yung basihan kung papasok ka sa millennial reign or hindi. Paano mo itatrato ang mga kapatid ni Jesus? Remember, yung kanilang mabuting pagtrato sa mga Hudyo ay dahil nanampalataya sila kay Jesus. At hindi po madaling maging Kristiyano during that time. Kasi hahantingin ka ng Antichrist. Di ba yung kinatatakutan ng madami na tatak na 666, during that time, mangyayari yon. Hindi naman literal na tatak yon, pero ang ibig lang sabihin nun, nung kasing unang panahon in the Roman Empire, kapag nagsunog ka ng insenso sa ribulto ng emperador, bibigyan ka ng parang certificate. Yung certificate na yon, patunay na nagsunog ka ng insenso. At para ka makapamili sa palengke, para ka to do commerce, to do business, yun yung ipapakita mo. Para ma-monitor ng mga Romano na nag-comply ka doon sa pagsusunog ng insenso, doon sa ribulto ng emperor. Yung mga Kristiyano during that time, syempre hindi nila gagawin yon. And because of that, they will be deprived of basic necessity. Kasi hindi sila makakapamili, hindi sila makakapagtrabaho. On the reign of the Antichrist, ganon ang magiging patakaran niya. So imagine yung mga magiging Kristiyano nung panahon na yon, syempre hindi sila sasamba sa Antikristo. And they will reap the consequence of their faith. They will suffer and they will be persecuted. Mahirap maging Kristiyano sa panahon na yon. So anong challenge nito sa atin ngayon? Anong relevance niyan? Pastor, di ba? Masasama na tayo sa rapture, wala na tayo dyan. Tama. Pero ang tanong, are you sure na masasama ka nga sa rapture? Totoo ba na meron kang pananampalataya kay Jesus ngayon?
Na kapag dumating ang rapture mamaya, are you sure na kasama ka? So you see, itong topic na to, it will force us to reflect at tignan ang ating mga puso. Totoo ba akong mananampalataya ni Jesus? Tignan mo ang iyong buhay. Paano ang pagtrato na ginagawa mo sa kapwa mo mananampalataya? Katulad ba ng pagtrato na ginawa ng mga sheep sa mga kapatid ni Jesus during the tribulation? Punong-puno ka ba ng pag-ibig at habag sa kanila? Kasi hindi natin pwedeng sabihin, pastor, irrelevant na yan. Wala naman na tayo during that time. No. How is your life as a believer? Now, the people in verses 34 to 40 are described by Jesus as those who are blessed by His Father. Lahat naman ng mga mananampalataya, ganyan ang pagtrato, ganyan ang description sa atin. We are blessed by God the Father because He is gracious and merciful toward us. Sabi pa, the kingdom was prepared for them from the foundation of the world. Bago pa nalikha ang lahat, inihanda na daw ng Diyos ang kaharian para sa kanila. Papasok sila sa kaharian, hindi dahil naging mabuting tao sila. Papasok sila sa kaharian kasi bago pa man malikha ang lahat ng bagay, inihanda na ng Diyos ang kaharian para sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, this description teaches us that even in the brutal reign of the Antichrist, there are still the elect of God. Meron pa ring mga pinili ang Diyos even during the time of the reign of the Antichrist. So yung mga maiiwan sa rapture, meron pa ring mga pinili ang Diyos doon. Ibig sabihin, mga kapatid, even during the Great Tribulation, meron pa rin pong mga maliligtas. Meron pa ring ililigtas ang Diyos. Kasi the gospel will still be preached to them. Yun nga lang, sa isang nakakatakot at mahirap na sitwasyon. At sabi ng mga talata, they are the sheep who will inherit the kingdom. These people have no clue that what they did to the disciples of Christ in the tribulation, they did to Jesus Christ. Wala silang clue, di ba? Kung napansin nyo yung mga talata, sabi nila, Lord, kailan ba namin ginawa yan? Tignan nyo po yung mga description. Nakulong. Binisita yung mga nakulong. Bakit merong nakulong? Kasi nga, pinapersecute sila ng Antichrist. Ipapakulong sila. They were hungry. They were naked. Bakit ganun yung description ng mga kapatiran ni Jesus during the tribulation? Kasi nga, under persecution sila. They are hungry, they are naked. Lahat ng mga yon ay senyales ng persecution. They are sick. Siyempre, kung wala ka ng makain, most probably, magkakasakit ka. So lahat ng description na ipinakita sa atin ng manunulat ni Matthew ay mga description na nagpapahiwatig sa atin na mahirap ang buhay during that time. Lalong-lalo na sa mga alagad ni Jesus na maiiwan under the reign of the Antichrist. Pero itong mga sheep, itong mga na-born again because of the preaching of the gospel to them, they risked their lives. Alam nilang mapapahamak sila kapag binisita nila yung isang nakakulong, identified as a believer of Jesus Christ. Pero nagpunta sila. Kinupkop sa kanilang mga tahanan. Ginamot ang kanilang karamdaman. Pinakain, dinamitan. Sabi ni Jesus, sabi ng mga sheep na to kay Jesus, Lord, kailan namin ginawa yan sa'yo? And obviously, sabi ni Jesus, yung pagtrato ninyo sa aking mga kapatid ay pagtrato ninyo sa akin. You see, brothers and sisters,
how you treat the disciples of Christ, especially those who preach the gospel, is your treatment to Jesus Himself. Minsan nakala natin na, hindi, didiretso na ako kay Lord. Hindi ko na kailangan yung community ng simbahan. I can worship Christ on my own. Mga kapatid, hindi po ganon ang disenyo ng Diyos sa atin. Ang disenyo ng Diyos sa atin ay mapabilang tayo sa Kanyang katawan at sumamba sa Kanya na sama-sama. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagtrato mo sa iyong kapatid kay Kristo ay pagtrato mo kay Jesus. Kung masama at hindi tama ang pagtrato mo sa kapatid mo kay Jesus, ituturing yan ni Jesus na hindi tamang pagtrato din sa Kanya. Pero ang pagpapakita mo ng kabutihan, ang pagpapahayag mo ng kahabagan, ng pagmamahal sa iyong kapatid kay Kristo, ituturing yan ni Jesus na mabuting pagtrato sa Kanya. So you see, big deal kay Lord kung paano natin itrato ang bawat isa. Big deal sa Panginoon kung paano tayo makitungo sa ating mga kapatid kay Kristo. Because after all, we are a family. So these people will enter the kingdom because they saw Jesus in the faces of these Jewish believers who are preaching the gospel to them. And their actions is the evidence that they trusted Jesus alone as their Savior and Lord. Sabi ko nga po, yung pagpasok nila sa kaharian ay hindi dahil mga naging mabuting tao sila. Yung kanilang pagiging mabuting tao ay bunga ng kanilang pananampalataya kay Jesus. And because they treated the brothers of Christ well, nagpapakita na tunay ang kanilang pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, ang totoong saving faith kay Jesus, ang totoong pananampalataya kay Jesus ay magbubunga ng mabuting gawa sa kapwa mananampalataya at sa kapwa tao. Paano mo malalaman kung totoo kang Kristiyano? Puno ka ba ng mabuting gawa? Do you have compassion? Do you have mercy toward your brethren in Christ? So that is point number 2. Let's go to point number 3. Pag-usapan naman natin yung mga goat. And this also will be our last point. The condemnation of the wicked. Verses 41 to 46. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you curse, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels." Notice the contrast. Yung mga sheep, anong description sa kanila ni Jesus? "You who are blessed by my Father, enter into the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Direct opposite nitong mga goat. Anong description sa kanila? "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Grabe, no? Kung paanong kilala ni Jesus ang kanyang mga tupa, kilala din niya yung mga kambing na ipapadala sa impyerno. Bakit sila ipapadala sa impyerno? Verse 42. Sabi, "For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me." Then they also will answer, saying, "Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?" Then he will answer them, saying, "Truly,
I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. While the righteous will go to eternal life, the wicked will go to eternal punishment because they rejected Jesus Christ. Ang tanging basihan kung bakit may pupuntang mga tao sa impyerno is because of their sin. At dahil sa kanilang kasalanan, they rejected Christ. Ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ayaw nilang magpasakop kay Jesus bilang kanilang Panginoon. They keep on rejecting the gospel. Lagi nilang tinatanggihan ang salita ng Diyos. Hindi sila tumutugon sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Meron po kaming kapitbahay na matanda. Matagal na siyang namatay. Na kapag sineshare namin ng gospel, ang lagi niyang sagot, hindi pa ako ready, hindi pa ako ready. Hanggang sa maratay siya sa banig ng kamatayan. At alam niyo, kapag parang malapit na siyang mamatay, lagi akong pinapatawag ng pamilya niya para ipag-pray siya. And amazingly, kapag pinagpipray ko siya, umaayos naman ang pakiramdam niya. Pero, habang sinesharean ko siya ng gospel, alam mo yun, yung masasense mo na even on his deathbed, ang tigas ng puso niya. Makikita mo naman yun. I mean, as a pastor, mga kapatid, I've been through a lot of deathbed na alam mo yun, yung pinag-pray na gumaling after kong pinag-pray, namatay. And itong tao na to, ganun siya. And eventually, he died. Pero I'm trusting the Lord na even on his last breath, kaya naman siyang iligtas ni Lord. Kasi madami siyang salita ng Diyos na narinig. Pero there was another instance naman na malapit na rin naghihinalo na din yung matanda. At alam ko na Lord, hindi na to gagaling. So what I did in my prayer is that habang nananalangin ako, sinasharean ko siya ng gospel. Ask Jesus to forgive you, sabi ko dun sa matanda. Alam niyo po kung ano yung huling salita niya? Sabi niya, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. After that, wala na. Patay na siya. And I've known this person for my whole life. Alam ko, hindi siya Kristiyano. Babaero nga to eh. Pero during his deathbed, he confessed, Jesus, forgive me of my sins. You see, anong point? Yung mga pupunta sa impyerno, wala silang, hindi nila pwedeng sabihin kay Lord na hindi mo kasi ako pinili, kaya napunta ako sa impyerno. Hindi po. They are in hell because of their sin and because of their rejection of Christ. Itong mga goat na to, ganun sila. Why is that? Ang dami kayang nagpipreach sa kanila during the tribulation. Lagi nilang naririnig kaya ang gospel. Pero anong ginawa nila? They did not believe the gospel when it was preached to them. And they did not care for the disciples of Christ. Perhaps, itong mga goat na to, isa rin sila sa mga nagpe-persecute sa mga Hudyo na nangangaral sa kanila ng Ebanghelyo. Their refusal to help the Jewish believers in the tribulation is an evidence of their rejection of the gospel of Christ. Siyempre, kapag wala kang pake sa mga alagad ni Kristo, anong ipinapakita nun? Nagpapakita yon ng totoong laman ng puso mo na wala kang pakialam kay Kristo. Kasi wala kang pakialam sa kanyang mga tagasunod. At itong mga goat na to, that is precisely the condition of their hearts. Pero, ito yung amazing dito.
On Judgment Day, sa araw na yon, everyone will acknowledge Jesus as Lord because they will see Him for who He really is, the true and rightful Lord of the world. Pansinin po ninyo yung mga goat. Anong tawag nila kay Jesus? Sabi nila, Lord. Lord yung tawag sa Kanya, pero pinarusahan pa din? Alam nyo mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon kay Jesus ay papasok sa Kanyang kaharian. Madaming mga professing people, lahat nagsasabi, si Jesus ang aking Panginoon. Pero hindi lahat sila papasok sa kaharian ni Kristo. Ang papasok lamang sa kaharian ni Kristo ay ang mga totoong sumampalataya kay Jesus at nagpakita ng katotohanan ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagtrato sa mga alagad ni Jesus. Again, mga kapatid, babalik pa din tayo. Paano mo itinatrato ang mga kapatid mo kay Jesus? Anong klaseng pagtrato ang ibinibigay mo sa kanila? Sa araw po na yon, madaming mga tao ang mapapahiya. Sabi, even though the goats will address Jesus as Lord, this is not an evidence that they are believers. On that day, they will be forced to bow to Jesus as Lord, but it will be too late for them. Finally, they realize, oo nga, si Jesus nga ang haring tunay. Siya nga ang tagapagligtas. Pero the reason kung bakit nila kinilala si Jesus kasi they were forced. Nakita nila sa kanilang dalawang mga mata kung paano tinalo ni Jesus ang Antikristo. Nakita nila ang kapangyarihan niya. Pero ito po ang malungkot. It will be too late for them. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba? Today is the day of salvation. Kaya mga kapatid, every Sunday that we gather as a church, ito po'y habag at biyaya ng Diyos sa atin. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, hindi po lahat ng nasa simbahan ay tunay na mga mananampalataya. Kaya nga po kinakailangan na kapag sumasamba tayo sa Diyos at nakikinig sa Kanyang mga salita, nandoon ang ating kababaang loob. Na nananalangin sa Diyos, Lord, ipakita mo po ang tunay na kalagayan ng aking puso. Kasi baka po hindi totoo na ligtas ako. Kahabagan mo po ako, Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Pablo, today is the day of salvation. Kasi para sa mga goat na to, on that day, it will be very, very too late for them. Wala na silang pag-asa. Ibubulid na sila sa impyerno. You see, their indifference to Jesus' disciples will be the basis of their punishment. Wala silang pakialam sa mga alagad ni Jesus. Pagpapakita na wala din silang pakialam kay Jesus mismo. Kung wala kang pakialam sa salita ng Diyos, kung hindi mo binibigdil ang relasyon mo sa Diyos, baka wala ka talagang pakialam kay Jesus na nagpapakita na baka nga hindi ka pa totoong mananampalataya. So, napakaseryoso mga kapatid ng panawagan sa atin ng salita ng Diyos na tumugon ng tama sa Kanyang mga salita. Tumugon ng tama sa pangangaral ng Kanyang salita. The lack of good works of the wicked is a demonstration that they don't really have the saving faith in Jesus Christ. Lahat naman kasi pwedeng magsabi na nananampalataya ako kay Jesus. Lahat naman kasi pwede pong magsabi na meron akong pananampalataya. I believe Jesus Christ. In fact, I was baptized.
Pero, ano ang itsura ng buhay mo? Meron bang significant changes na pwedeng sabihin mo na totoo akong mananampalataya kasi binabago ako ni Jesus? You see, the lack of compassion and mercy of a person might be an evidence or an indication that he or she has no genuine faith in Jesus. Bakit yung compassion and mercy? Kasi ganun ang Diyos, mga kapatid. Ganon si Jesus. So, punong-puno ka ba ng habag at compassion sa mga taong wala pa kay Kristo? Sa mga maralita? Sa mga nagdurusa? Sa mga inaapi? Nahahabag ba tayo sa mga tao? Perhaps we can extend the application of this passage by asking these questions. Pag-isipan po natin ang mga tanong na to. How do you treat people who are needy, abused, and persecuted? Do you have compassion toward people? Do you care for their well-being? Ito, how do you treat your fellow believers? Gawin nating mga soul-searching questions itong mga bagay na to. Itong mga katanungan na to. Let them function as our soul-searching questions as we think about the coming day of judgment. Again, if you are in Christ, hindi ka nahahatulan ni Kristo para parusahan sa impyerno. Pero, merong paghatol sa iyo that will determine if you will receive a reward from God or not. Let us examine our hearts before the Lord through His Word, so that He may graciously reveal to us the real condition of our hearts. Kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, ipakita mo ang tunay na kalagayan ng aking puso. Ayoko pong dayain ang aking sarili. Ayoko pong isipin na ligtas ako, pero in reality, hindi naman pala, because I am indifferent toward your word. Nawa, paglabas po natin sa lugar na ito, gawin nating reflection ang mga bagay na ito at patuloy tayong dumalangin sa Diyos. Hindi ko po binibigyan ng pagdududa ang assurance of salvation ninyo. I believe lahat tayo merong assurance of salvation. Pero mahalaga din na pag-isipan natin, baka kasi napapalayo na tayo sa Panginoon na hindi natin namamalayan. Baka kasi akala natin okay ang ating relasyon sa Kanya, pero nanlalamig na pala tayo. Baka akala natin nandito tayo sa church, pero alam mo yun, yung backslider ka na pala. In closing po mga kapatid, are you a sheep or a goat? This is perhaps the most important question in your life. Drop all other thoughts and ask the Lord to give you the grace to know and to understand. If you have not yet repented of your sins and trusted in Christ alone for your salvation, this is the time for it. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon po ang panahon ng pagsisisi at pagtitiwala kay Jesus kung hindi ka patunay na sumampalataya sa Kanya. Repent and believe the gospel of Jesus Christ. Put your trust and allegiance to Jesus alone because He died on the cross as the payment for your sins and rose again from the grave as the assurance that sins have already been paid for those who will trust in Him. So kapatid, minamahal, put your faith in Jesus Christ.
At tayo naman na alam naman natin, totoong Kristiyano ako, Pastor. I know that. Sa atin naman, na mga alam natin sa sarili natin that we are genuine believers, pag-isipan pa din natin. Tignan ang ating mga puso. Baka kasi hindi na tayo malapit sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mang Banal, salamat po sa mga salita mo sa amin sa umaga po na ito. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, pinapasalamatan. Tunay po na dakila ka at mabuti sa lahat. Kaya po dalangin namin, Panginoon, na tumimo sa aming mga isip at mga puso ang mga salita mo. Bigyan mo po kami ng biyaya upang maunawaan at mai-apply po ito. Pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen.